Kaya nga meron kang right na kumuha ng mga advisor. Ito ang mga magagaling dito tungkol dyan, magagaling ito tungkol doon. Marami kang makukuha ng advisor. At matapos silang magtrabaho, pwede mo nang i-assess kung tama yung ginawa nila. Yeah, and then ang ginagawa mo na lang, sinecheck mo sa mga tao kung nagagawa nga niyang ikabubuti ng mamamayan. No? And then, ganun lang kasimple. Dahil kagaya nga ni Marcos nung araw, akala natin dahil magaling siyang lawyer, siya ang makakalutas ng problema. Although kukunti ang problema nun, kaya lang ginamit niya yung talino niya para manghurakot tsaka makawala sa hustisya. So, yun ang moral lesson dapat na ma-emphasize natin. Hindi yung galing ng tao sa isang bagay. Harvard. Ang dami na natin mga Harvard kung ano-ano. Sumasama naman ang kabuhayan ng mga mamamayan Pilipino. Kasi ang ginagamit nila yung pagka-Harvard nila, manghurakot at hindi sila makulong. Yun ang galing naman nila. Kasi hindi sincere. So, ang importante talaga, yung sincerity, sa nakita namin, dahil ako mismo, personally, nung na-meet ko si Pacquiao, naramdaman ko yung, yung talagang sincere siya. Kasi, nung sinabi ko rin tungkol sa advocacy namin sa Angels on Wheels, tapos in-interview kami, kakikilala lang namin for a few minutes. Excited siya, no? Pinakita niya pa sa press conference yung insignia ng Angels on Wheels. Tsaka, naramdaman ko rin sa mga pagsalita niya na talagang naghahanap siya ng paraan kung paano makatulong talaga sa mga... Sa US yan, ano? Sa Los Angeles nung nag-meet kami, no? Tapos, ang kagandahan nito dahil sa popularity niya, lumalapit sa kanya mga congressmen, senador, all kinds of politicians, plus commercial dahil gusto nila siyang gamitin na endorsement ng kanilang produkto. So, he would be a very good man of the hour kung gagamitin nga niya yung sincerity niya para ma-solve ang Kasi, tignan mo, yung Loveland City, kailangan niya ng mga corporation para pumasok sa Loveland City. Tapos, kailangan baguhin yung constitution. Lumalapit sa kanya mga politician, kung mamartilyohin talaga niya yung gusto niyang ganito mangyari, magagawa So, parang parang almost miracle na masosolve ang poverty problem. Kasi natuklasan na natin na ang number of problem ng poverty is yung flawed constitution natin. Tapos number 2, ang makakasolve doon din yung sa flawed constitution. Number 2, pag nilagay mo yung magandang Loveland City, sinamantala mo yung talent ng mga Pilipino sa medical field, saka sa education, plus our natural resources, ang laki ng papasok na pera rito, ang daming magagawang trabaho. Then, of course, ipapalo up mo yung child endangerment, saka right to bear arms, lahat yun. Parang wala nang masyadong problema sa yan lang. Very simple. Sa statistics po, parang hindi yumayaman ang mga naging presidente. Opo, hindi po sila yumayaman. In fact, yung one of the greatest president, humirap pa dahil tumakbo siya presidente. Kagaya nung, yung istorya ni Abraham Lincoln, nung umupo sila sa White House, ang pangit nung mga kortina, luma na doon sa White House. So, yung asawa niya, may pagka, marunong manahe? Hindi marunong manahe. Pinapalitan niya yung dahil meron nga naman, karapatan daw sa interior cabinet na palitan yung mga kortina at the expense of the American people. Kaya lang, may civil war, sabi ni Abraham Lincoln,
mali, ano yun, bad taste, sabi niya. Yung decision mo na magpapalit ng kortina is bad taste. Dahil ngayong itong meron tayong civil war, kulang nga ng pondo pambili ng sapatos tsaka ibang armas, yung mga sundalo. Tapos yan pang kortina ang pinagkaguluhan mo. So ang ginawa niya, sabi niya, hindi ko pipirmahan itong pagbayad ng kortina. Ibabawas natin ito sa pera natin. Malaki-laking halaga yun dahil malaki yung White House. So, ilang taon na halos yung pera niya at saka yung naipon niya sa pag-practice niya ng law, napunta dun sa Kaya nga nung matapos na mapatay si Abraham Lincoln, actually parang voter siya, si Mrs. Lincoln. Siya ang parang wala pang pension nun ang asawa ng presidente. Trabaho pa lang ng Congress. Pero naging siya, pobre si Mrs. Lincoln. Actually, sabi nila, ang consideration ng financial status niya is poverty. Si Robert Tusok, pasunod agad si Tony Vela. Sir Tony! Okay, thank you very much sa pagkantay mo. Good evening, Mr. Tony. Opo. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin presidente. Tatlong division nga executive, legislative, Judiciary. Opo, pero hindi po nabalansya. Yun ang diferensya. Sa Amerika. Meron siyang immunity habang nakaupo siya. Hindi sa lahat po ng bagay, kagaya nga po nung case ni Nixon tsaka ni Clinton, di ba? Si Clinton nung nakaupo siya, kinasuhan siya nung isang babaeng si Paula Jones na pinakita niya yung pag-aari niya nung hindi pa siya presidente. In fact, dinimanda siya nung presidente na siya. Pero hindi siya immune. So, meron mga bagay na hindi siya immune, pero sasagutin niya pagbaba niya. Opo, yung kay Paula Jones, nangyari yung pinakita ni Bill yung pag-aari niya kay Paula nung siya ay governor sa Arkansas, no? Pero kinasuhan siya nung naging presidente siya. Ha? Hindi, wala nga kasi kaya nga nagbayad si Clinton ng almost 1 million kay Paula Jones dahil sa wala siyang immunity dun sa ganung bagay. Nagbayad siya ng $900-something thousand, almost 1 million, para lang maareglo yung kaso. Dahil lang pinakita niya yung pag-aari niya. Pero nangyari yun nung siya ay governor sa Arkansas, hindi nung habang siya ay presidente. Kaya lang, kinasuhan siya nung siya ay presidente. Hindi siya immune dun sa mga ganung bagay. So, kailangan pananagutan niya yun nung habang siya ay presidente. Okay, basa lang tayo ng text engineer, no? Mula naman kay, good evening, Brother Saldi and Engineer Uy, and may God be with you always. Jamaan kiram, indagan sulod. Mati na, ano? Thank you po. God bless you po. Mula naman kay Dennis Mohano, sabi, good PM, Saldi and Engineer, no? May congressman na may panukalang next year, by October 2010, kailangan ng i-push through na ang charter change dapat lang baguhin na palitan na. Masyado ng outdated and backward tong present constitution natin. From Dennis Mohano. Alright. Yeah. Tama, Very true. okay. Yun nga ang advocacy natin. Okay.